Magandang umaga sa inyo, Moto Arc here. So sa video ito, may Honda Click tayo na aayusin. So galing to sa tropa natin or sa pinsan natin sa kabilang bahay lang. So yung issue nito, ang naging rason kung bakit nag-issue siya, nabunggo. So nabunggo, sa unahan yung tama, maybe dito yata sa bandang harap. Kaya naman yung nangyari guys, natabingi ito. Ayan, dito pa lang sa harap makikita nyo, tabingi yung gulong sa fender. So natabingi itong part na to. Ngayon, binilhan niya na po ng tipos. Ayan o. Tipos, tapos lens, tapos araro yung sa harap. Kasi kung makikita nyo dito, ayan sa part na to, medyo umurong to. Kasi yung impact dito, umurong siya. Ngayon, umatras yung gulong, nakayod to. Ito palagay ko, kinat niya na lang para malinis tignan. Pero ayan, butas siya. Dito, ayan o. Kita mo dito, sira. So itong ring ilalim na damay oh. Kinat niya na lang siguro yung ilalim na yan, yung bangka sa ilalim. Hindi niya nabilhan, so ito lang yung papalitan natin. So yan, lumitaw na rin yung mga wirings. Buti na lang, wala naman damage, pero re-repair natin yan guys. Yung pinaka-concern ko dito, by the way, sa lens pala yan, basag siya guys. Butas na yan. So pati dito yata yung tama eh. Hindi ko alam paano yung nangyari dito. Tapos dito sa gilid, yan siguro gumasgas na dyan. Yan, may tama dito. So yung gagawin natin dito, chinecheck ko pa kung tipos lang yung may tama. Kasi dito sa part na to, kung titignan natin sa side, ayan o, medyo tabingi yata itong part na to. Itong inner tube, palagay ko tabingi yan. Ito yung medyo mahirapan ako dito sa tube natin, sa shock natin. Kasi kailangan i-machine shop dyan. Pero tingnan natin kung may magagawa tayo dyan. Pero yung tipos, kaya nating palitan yan, kaya nating i-DIY. Pati to, ayan, kaya natin. So meron na rin bearing yung tipos na nabili nyo guys. Ayan o. Tapos for idea rin sa mga may same scenario, kung sakali mang nabangga kayo, yan yung most of the case na mangyayari. Medyo atras yung harap na gulong ninyo, lalo na kung harap talaga yung impact, harap talaga yung bangga, gulong yung madadali dyan sa part ng gulong. Buti na lang yung mags nga hindi na ano eh, hindi naman siguro bengkong, pero check natin guys. Check natin lahat, tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung discarding ginawa po natin dyan. Hindi po ako bumili ng pyesa, so yung pinsan ko na yung bumili ng mga pyesa. Buti na lang, yun, yung tipos talagang may tama. Kasi kung titignan natin dito sa ilalim, may awang siya. Ayun, nandun no, may awang siya. Ibig sabihin na kubit talaga yung tipos. So may tama talaga. Pero pwede naman pa machine shop yun. Pero kung ayaw nyo ng sakit ng ulo, bilhin na kayo ng bagong tipos. Yan, bagong bago to. Palagay ko pang click naman yung nabili niya, swak na swak. Ayan, pang click nga to. Tapos may bearing siya sa ilalim. Ngayon yung taas, walang libreng bearing. Tingnan natin kung magagamit pa yung taas na bearing niya guys. Yung taas na bearing. Pero ito, yung sa gasgas dito sa gilid, kaya pa yung i-repair. Siguro i-bapping ko na lang kasi medyo mababaw pa. So check natin kung mababapping. Ayan ito. Tapos ito may crack siya. Ayan. Tapos dito sa part na to, lapak siya dito. Ayan, ito hindi ko magagawa ng paraan to. Kailangan niya ng bilan ng bago. Pero yun yung lens, kaya nating i-DIY yan. Pakita ko sa inyo yung process natin. Dito lang talaga ako nag-aalala sa shock natin, front shock, kasi may pwedeng possible na tabingi yan na nakaganyan siya yung taas. Tapos yung chassis, di ko rin alam kung tama talaga yan kasi pwedeng umatras yung chassis kamukha doon sa isa kong motor na binili, chassis may depekto. So sa mga nabangga, ito for idea, bigyan ko ng idea sa anong gagawin natin dito sa Honda Click na ito. Unahin na natin baklasin yung front fairings niya para makita po natin yung kaloob-looban at yung tipos niya. Also para mapalitan po natin yung lens. Sa lens, ayan, pang click naman yung nabili niya. Buo pong papalitan yan. So kung dito lang yung basag, kasama po ito. Ayan, kaya buo po natin babaklasin yan. So may mga video naman po tayo. Lagyan na lang ng link ng pagbabaklas. So hindi ko napapakita sa video na ito para mabilis po tayo. Baklasada na, headlight, araro, yung ulo. Tapos ito yung mga nakita natin problema.
So dito, nakikita nyo, awang na yan. So ibig sabihin, parang nag-flip ng konti talaga. Or lumukot ng konti talaga yung tipos nito. So from dito sa bakal na to, ito yung bago, di ba? So itong bakal na to, at saka itong part na to ng tipos, hindi na siya align. Kumbaga tabingi na siya. Ayan. So ito, pantay na pantay. So pag nilagay natin dito, all goods na yan. So wala na tayong problema sa tipos. Ito, hindi na natin, pwede natin benta, junk shop, or kung mga motor shop, baka sakali ma-recycle nila. Pero ayan, kung ayaw nyo sakit ng ulo, ayaw nyo pa machine shop, bili na bago. Ayun o. Dito sa part na yan may awang na. So nag-flip na talaga yan. Dito, palagay ko wala namang problema dyan. So dito lang talaga yung tama niyan. Tapos, isa pang major problem. Ito kanina ko pa ito inaalala. Tabingi. Tumabingi din yung inner tube nitong shock. Ayun o, kitang-kita. Kitang-kita na ngayon. Kanina, sinisipat ko, di ko ma-assure. Ngayon nabaklas ko. Kitang-kita no. Yung pagkatabingi. Ayun o, may siwang dito. Itong part na to, yan yung nakabend. Also dito sa kabila. Ngayon, hindi ko sure kung kaya ng powers po natin yan. Dahil wala naman tayong talagang modern equipment. Tignan ko pa kung anong makakaya. Pero pag di na talaga kaya, sa machine shop ko na talaga dadalhin to guys. So yan, papaalayin ko tong dalawa. Yun lang naman, itong part na to, pantay naman yan, matibay naman to eh. So itong part na to, pantay din. Dito lang talaga siya na natabingi. Ayan o. Itong part na to. Tapos yung kabila, medyo sa kabila, hindi siya sobrang ganun kagrabe eh. Baligtaran pa nga yung tabingi nila, yung isa papunta dun eh. Tapos ito naman papunta dun. Nag-flip, kaya nga ano eh, natabingi din yung gulong dito. Nag-flip nga talaga siya. Hindi ko alam kung anong impact nangyari dito. So yung tipos, okay na tayo. Ito na lang po problemahin ko dito. Sa lens, siguro gawan ko to ng bukod na video, pero papakita ko rin dito yung pagpapalit natin para sakali mo may mag-search na pagpapalit lang ng lens, makita nila direct to the point na tutorial natin. Ayan o. Basag. So dito, ang gagawin natin, babaklasin pa natin tong mga fairings niya dyan. So magaan lang naman baklasin yan. Marami lang mga tornilyo dito. Gawan ko na lang ng bukod niya tutorial yan guys. Pero yun, yung medyo komplikado lang dito pagtatanggal ng lens dito sa mismong framing kasi may mga lock yan. Also may konting dikit yan. So kailangan natin gumamit ng heat gun. Ito na lang sa video yun. So okay na tayo dyan. Dito naman sa araro, naputol yung araro guys. Ayun o. Putol. Magkadikit yan eh. Magkadikit talaga yan. So itong part na to na nabutasan. Kasi yung buo niyan, ayun o. Ito yung buo. So wala na tayo problema sa araro, bago naman yan. Sa wiring, ngayon ko lang napansin to. Kanina hindi ko masyadong kita. Nabalatan, buti na lang hindi pa naputol. So ngayon, ayun o, lumitaw na yung mga tanso. Buti na lang hindi nagdikit-dikit yan. Delicates, pag nagdikit-dikit yan, pwede matamaan yung ECU. And itong buti na lang mga 4 na wire yung nabalatan. Gawin natin, tabasin muna natin dito yung cover para mahila nating wire. Test i-tape natin, i-electrical tape natin isa-isa para malinis tignan. Also nakasecure yung mga to, hindi pwedeng magdikit-dikit yan or mabasa. Tsaka dapat intact po talaga yan, nakasara, hindi mapapasukan ng tubig. So yun, okay, goods na tayo dito. So baklasin ko lang to. So sa pagbabaklas nito, dito lang naman yan, tapos bababa na to. Sana okay pa yung mga ball race dito. Hindi dito may libre naman yung tipos eh. Saan ba yung tipos natin? Ayan, may libre naman yung ilalim. Yung taas, alam ko may extra pa ako. Hanapin ko na lang kung sakali man. Pero sana okay, goods pa. So ayan, baklasin lang natin yan. Ayan, natanggal na po natin yung tipos. Tinanggal lang po natin tong mga to. So ayan, yung may mga tornilyo. Tapos mahugod po natin siya. Dito natin tinanggal yung tornilyo. May video naman po tayo dyan guys. So ito na po yung mga ball race bearing nya. Ayan, itong motor na to, sinilip ko kanina, 11K odo pa lang. Pero kung makikita nyo yung kalawang nya, ano, medyo matindi na. Ayan, brownish na. Nagbabrown na talaga. Yung grasa nya, konti lang.
So ito, inassume ko na from stock pa to, hindi pa to nagalaw. So ayun talaga yung issue ng click. Konti yung grasa sa ball race, kung kaya naman mababang odo pa lang, minsan lagutok na. Kasi agad nangangalawa ngayon, no? Kailangan talagang yan. Kailangan i-maintain or regress. Siguro 10k odo, parang okay na. Kasi 11k odo to. Tignan nyo yung ano. Pero sa iba, wala naman nagiging issue. Basta wag nyo lang idadaan sa lubak. Pero yon, itong nasa taas, linisin lang natin, check natin kung goods pa, tignan natin kung may tama. So linisin muna natin, tapos tignan natin kung parang may uka or hukay. Pag may ganon, kailangan palitan. Pero kung wala, okay, goods pa tong taas. Yung sa ilalim, papalitan na talaga natin yan. So yun, para mailagay na natin tong bagong tipos natin. Nalinis na natin, wala naman tama. Itong taas, ayun o, kung makikita nyo, wala naman siyang uka. Pati dito. And check natin yung kung saan tumatama yung bulitas. Kapag may lubog yan, kahit isa, kailangan palitan. Wala naman. So yun, nakita ko pa yung ano ko, yung isang set ng bulitas. Ayan, kompleto pa to, bago pa to. Yun yung papalit natin kasi yung luma natin medyo makalawang na, kasing kalawang nitong ano. And at least ito yung ano, ayan, makalawang na. At least ito bago. Tapos ito, lalagyan na lang natin ng extra grasa kasi itong ano, may grasa siya kaso konti yan guys, kailangan punong-puno. Ano, buti na lang ano. Tapos sa ball race, mas okay talaga yung ano, yung bulita siya na buo paikot. Yung iba kasi may casing siya tapos hindi siya dikit-dikit. Kaya naman minsan nagkakatama yung ball race natin. Kasi hindi siya matibay. Ito pag paikot, matibay. Hassle lang nga ilagay kasi minsan nag-iwalay pag tinanggal to, pero mas matibay yung bulitas na ganito, bulitas type or yung genuine. So yun, lagay lang natin ito, lagyan din natin ng grasa pati itong tipos natin. So yan, binaklas na natin yung mga shock sa gulong guys. So hanap tayo ng machine shop muna na kaya magpantay niyan. So for idea kung gaano kalayo or kalaki yung tabingi niya, yan, may skwala tayo dito. Itong isa, ayan, makikita nyo dito kung gaano siya katabingi. Ayun o. Iyan. Itong part na to, yan yung malayo. Hindi to pantay o. Itong kabila naman, yung kabila yung tabingi niya. Maikli lang yung part na tabingi pero medyo ano siya, tabingi talaga. Ayan. Ayan, dito sa part na to. Ayan. Kita nyo? Ang hirap niyang pantayin eh. Parang hirap niya i-DIY. So hanap tayo, ayan o. Ito, tatamaan to. Ang layo, ayan o. So dito sa tipos naman guys, sa tipos natin, pakita ko rin yung diferensya niya. So dito sa side view, kaya ma-assume ko rin na walang walang tama yung chassis kasi wala rin ako nakitang parang crack or parang yun, crack. Dito lang yung tabingi niya. Na-assume ko na dito lang yung tabingi kasi sobrang layo niya. Kasi base sa observation ko nung nakita ko, sabi ko parang chassis yung tabingi kasi sobrang layo. Nung nakita ko tong tipos natin na to, malayo yung diferensya niya. So ito lang may tama. Ayan o. Ito yung part na diretso siya. Ayan. Wait lang. Hanapin ko yung spot. Ayan. Ganyan yung spot na diretso dapat siya. Pero ayun yung tabingi niya. Layo. Kung kaya naman na-assume ko na ito yung tama. Ito. Tsaka yung shock. Na-assume ko na walang tama yung chassis. So ito. Ito na lang yung problema natin. Ito mabilis lang to. Mabilis lang palitan kasi may bago na tayo. Ito sana kung nakabili ng bago yung owner. Mabilis lang din to. Kaya natin palitan yan i-DIY. Pero itong tama na tagilid, palagay ko mahirapan tayo mag-DIY. Hanap lang ang machine shop. Papantay po natin yan. Ayan, kadarating lang natin at napag-decide na lang po natin siya na bilhan ng bagong front shock guys. So hindi man siya katulad ng stock po natin pero quality naman po ito, matibay. Aiko. So nasa 1.1 lang po natin siya nabili. So plug and play na po siya, mabilisan na lang po. So napag-decide na natin siyang bilhan kasi sobrang hassle pa pag ipapamachine shop to tas di pa natin alam kung ano yung tama sa loob. Kasi naalala ko itong part na to, may isang diretsong rad dyan na medyo manipis. Ngayon, panigurado tumabingi din yon. Also di natin alam kung ano yung mga natamaan pa sa loob
yung mga spring, yung mga etc. Napaka-hassle kung ito lang yung bibili natin. Panigurado, kung bibili tayo nito or kung papa-machine shop muna natin to, may tabingi pa sa loob, kailangan natin baklasin. Ngayon, kung bibilan lang naman natin ng inner tube, ito, hindi po sasapat yun kasi yung loob, tabingi. So, kailangan din natin bilhan ng buo dito. So, pinaka best option pag ganito, sobrang tabingi na yan, bilan na lang ng bago. So, kung may budget naman, hindi naman siya sobrang mahal, no? Pero yun, kung gusto nyo gawa ng paraan, okay lang naman. So yun, napag-decide na lang natin bilan ng bago. Less hassle na, salpak na lang. Ito kasi defective na labas. Tsaka panigurado, defective yung loob nito. May natabingi din yan. So yun, salpak na lang natin to. Aiko yung brand niya, nasa 1.1 lang natin nabili guys. Tapos, ayun, same lang naman siya ng sa stock. Same yung mga butas. Tapos, ayun yung mga tornilyuhan. Kaya naman, masasalpak natin to ng maayos. So kanina dinala ko tong lumang shock natin. Tapos kinumpara po natin siya dito sa bago. Ayan, swak naman po siya dito. Ayan, swak naman po yung dalawang nabiling shock natin. So ito yung sa may isang side, isa lang yung butas niyan. Tapos yung dito sa side na to, sa may caliper side. Yun, swak naman lahat ng butas. So tatlo yung butas dyan. So yun tatandaan nyo pag bibili. Aiko yung brand, halos same lang naman ng ano niya. Malambot naman yung play nito. Tsaka same lang ng size ng inner tube. So ito na lang yung lalagay natin bago. So plug and play na lang yan. Yun, salpakan time muna tayo. Bumili na rin tayo ng grasa para sa ball race natin. So ilalagay natin itong mga bagong bulitas natin dito. So yan, para hindi po siya kumawala. Also, yung dito sa ilalim, may bago na itipos. So, ito, isusuksok muna natin. Itong housing niya na to. Kailangan natin pukpukin yan. Papunta dito sa loob. So, nung tinanggal kasi natin to, ayan, kinailangan natin pukpukin. So, sa paglagay naman ng bago, kailangan din natin siyang pukpukin. Tapos, ayun, plug and play na rin itong mga, ano na to, shock dito sa butas na yan. Tapos yung stock na tornilyo yung ilalagay natin. So salpak lang natin to, balikan ko kayo pagkatapos. Ito pala yung grasa niya, yung content na grasa, sobrang konti, kaya medyo umano pa siya, no, dumudulas. Kailangan intact yan, maraming grasa. So yan, super konti, kailangan natin dagdagan ito. So ito pala, itong base na to, ayan, kailangan muna natin ipukpok dito. So gagamit lang ako ng martilyo, tsaka sasaktong bilog dito para maisalpak ko siya pabaligtad. So ganyan yung posisyon yan. Update natin, pinuno na natin ang grasa to. Ayan, kung makikita nyo, punong-puno. Dapat ganyan guys, di baling sobra-sobra, wag lang kulang para humaba yung buhay. Tapos itong part na to sa ilalim, pinukpok na po natin. Gumamit lang tayo ng, anong size ba to, 32mm. Tapos pinukpok natin dito para pag lumusot siya, buo, tsaka hindi po masira yung loob po niyan. So sinipat ko kanina yung pinagtanggalan po ng ano natin, itong luma. So itong luma, ito yung nakalagay sa lumang tipos natin. Ito yan, yung nasa ilalim. Kung makikita nyo, ay yung tama guys. Ayun, no? Tama. Ngayon, ang problema dyan, lalagutok na yan. May part na kapag liliko tayo, parang may stop over siya. Kasi yun nga, may yung bulitas natin papasok dyan, tapos mag-stack up or parang nag-autopilot yung manibela natin. So pag ganito na, kailangan na talagang palitan. Buti na lang nga meron yon. Yun dito sa taas, ayan, nasipat naman natin na kanina, wala naman siya. Ito yung takip nito eh. Ayan, tapos also nalagay na natin yung bulitas. Ito palang set na to, ano siya, taas baba. Kasi ayan, no, nalagay na natin, dami pa sobra. So taas baba to. Hinahanap ko yung ibang parts nung ball race natin dati, hindi ko na makita. Ito na lang yung nakita ko, yung bulitas. So yan, yung bago natin lagay yung bulitas, yung sa ilalim niya, wala naman siyang uka. Katulad nga nito, wala naman siya mga ganyan. So safe naman itong ball race natin sa taas, pati ito. So yan, tatakpan na lang natin yan. Tapos ilalagay na natin yung bagong tipos. So sa paglalagay, actually may video ako niyan, yung detailed. Not sure kung 2 or 3 na yung video natin sa ball race. Nandun yung detailed kung ilan yung bulitas dito,
ilan yung bearing, pati dun sa taas, tsaka yung paglalagay. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Ito yung mga video na yun guys. So yun, ito yung detailed, dun yun na lang panoorin. Ito mga pahapyaw lang. So ini-aim ko kasi siya matapos this day. So yun, lagay lang natin to. At saka yung bagong shock po natin dito. Bali all goods na tayo dito sa T-post tsaka sa ball race natin. Smooth na yan. So yung tatandaan nyo lang sa paglalagay dito, check nyo kung baligtad. Tandaan nyo itong dalawang tornilyo dito nasa harap, isa nasa likod, kasi pwedeng mabaligtad yan. May stopper yan dito, hindi nyo na may ikot. So yan, tignan nyo lang. Ayan, all goods na, smooth, walang sabit yan, no? Ayan, no? Walang sabit. Dito sa taas, all goods. Tinodo po natin ng grasa para yan, walang sablay. Ayan, no? May kita nyo naman kung nag-autopilot yan. Ayan, no? Walang sabit yan guys. Smooth na smooth. Okay na. From dito sa luma na bengkong, ayan, no? May kita nyo naman bengkong guys. Pilay eh. Alam yung kubit na kubit eh. Side view. Uy. So ayan na. Okay, no? All goods. Bago yung T-post. Bago yung shock. Maganda na yung play. Maganda na yung pag-ikot. Smooth na smooth. So wala na tayong problema dyan. Salpa ka na lang mamaya. Solve na yung problema natin dito. Yung lens na lang yan guys. Pero yun nga, gawin ko ng bukod na video to. Tapos ito, ayan, mareremedyohan pa po natin yan. Bapping. Kaya pa siguro ng bapping yan. So yun. Ito naman, so ito naman, itong part na to, bago po natin lagay yung gulong, titipan muna natin to. So ayusin muna natin wiring nya. Kung makikita nyo, yung mga nakabalat. So yun, tipan muna natin to. Balikan ko kayo dito guys. So yun, natipan na natin, tigisa-isa yung wire, apat pala yung nabalatan doon. So bawat isa tinipan natin para ma-assure na hindi po magdikit-dikit yung bawat wire at mag-short circuit. Tapos tinipan pa natin ang buo, yan kung makikita nyo, para hindi mapasukan ng tubig, malinis tignan. Tapos dinamay na natin ito. Itong part ng socket na to, yung kadugtong ng pa-ECU papunta dun sa stator. Ito kasi yung pag nag-short circuit, masisira or hindi gagana yung motor natin. So tinipan natin to. Naka-expose kasi yung ano niya, yung parang may wire. Pag napasukan yun, delicates yun. All goods na tayo dito. Ilagay na lang po natin yung mga parts po muna natin, tapos yun, mamaya na natin yung headlight po natin. Matagal-tagal yan eh. Gulong pala nito, butas siya. So kinapa ko, wala ng hangin. So may nakita akong butas. Bago pa yung gulong eh, bago pa. Pero may nakita ko parang butas eh. Butas ba? Hindi ko sure kung butas. Ito yata yun, pero hindi naman pala siya pako. Ngayon, tatry kong bombahan. Ngayon, kapag may nakita akong butas, tatapalan natin, papasakan na lang natin. Ayan, para gumana yung motor, magamit pag pagbigay natin kay owner. So yun, salpak lang muna natin to. After ng gulong, pati pala yung araro, lagay na natin. Pati itong dibdib po niya, huli na lang natin ilalagay ito para at least kahit papano buo na. Ito na lang yung hihintayin po natin, yung pagpapalit ng lens po natin. So para makita natin yung progress natin. All goods na. Pantay na yan guys. So may mga video tayo dyan yung about sa pag-align ng manubela sa fender. So basically may tornilyo lang tayo luluwagan. Ito, which is yan. Bago natin sikapan yan, i-align na natin ito dito. So yan, before ng video, nakita nyo naman, paling po yung gulong po niya. Kasi talagang bengkong or tabingi itong shock. Tsaka yung T-post. Pero ngayon, all goods na. Pantay na. Tapos, tignan nyo naman po yung ano niya, galaw ng manibela. Smooth na yan guys. Walang autopilot. Ayan o. Kusang umiikot yan. Sobrang lambot. Bago yung video, talagang tigas niyan, hindi ko maikot eh. Kasi nga yung ball race sira. Pero ngayon diba? Walang autopilot. All goods. Diba? Ganda. Pulido yung pagkakagawa natin. So next na gagawin natin, lalagay na lang po natin itong araro dito sa ilalim. So magaan lang naman yan. I-shoot nyo lang from dito. Tapos salpak na. Ito palagi ko genuine tong araro na to kasi may parts code pa siya dito ng Honda. Ayan, so genuine naman tong nabili. So matibay na matibay. Tapos may korte na pala dito yan.
Parang ngayon ko lang nakita. Yung sa akin nata parang walang korte. Pero yun, salpak na lang natin to. Tapos ito na lang yan, yung headlight assembly. Tapos all goods na tayo guys. Kaya pala parang may off sa akin itong Araro na to. Ngayon ko lang na-realize, pang version 3 siya. Kasi alam na alam ko yung itsura ng Araro ko eh, yung si Sky Scarlet. Version 2, hindi ganyan yung itsura. So ito, kanina habang nilalagay ko, na-realize ko. Pang version 3 siya guys. So chinecheck ko kung seswak pa rin siya. Kung same pa rin siya. Hindi ko sure eh. Hindi ko ma-assure kasi yung tornilyuhan nito guys. Dapat. May tornilyuhan na to dito eh. Ito kaso hindi siya seswak. Pati dito. Ito yun dito. So problema tayo dito. Hindi ko alam kung seswak guys. Dito tayo nadali. So yung bumili kasi nito, yung owner, hindi niya siguro na-check yung kung anong version yung napili niya. Kaya naman na yan. Hindi ko sure. Ang inaalala ko dito kung papasok pa tong ano natin, assembly. Kasi iba na yung tornilyuhan. So balitaan ko na lang kayo. Check ko guys kung magagawa natin ng paraan to. Minakap muna natin, nilagay natin yung head assist po natin. By the way, hindi pa ayos siya na. Tinry lang natin kung sa swak siya kasi iba nga yung Araro pang version 3. Naswak na natin dito sa taas pero dito sa gilid. Dito tayo nadali kasi hindi talaga swak. Magkaiba kasi talaga yung fairings ng version 2 sa version 3. So yung Araro niya, kailangan niya talagang magpalit. Pero do hindi naman siya mahuhulog no. Pero yan lang yung ano niya, pangit tignan na yan no. So pwedeng pansamantala to. Pansamantala tapos palitan na lang if ever. Hindi naman siya mahulog, ayan. Naka-cover naman. Sa ilalim fit naman eh. Yung dito lang sa part na yan, dito, tsaka dito. Yung di sa swak, pero magamit naman ng maayos yung motor. Wala naman siya sayad eh, ayan o. Ayan, Araro pa rin naman siya. Pero yun lang, hindi siya fit guys. So yun, i-recommend ko na bilanhan ng Araro ng pang version 2. Sayang eh no. Pang version 3 pala yan. Itong part code na yan. Cover for lower. So yun, po-proceed ako dito sa head assist natin. Gagawin ko siya ng bukod na video para searchable po para sa iba. So yun, balikan ko kayo pag natapos na to. So gumawa po tayo ng bukod na video about sa paglalagay ng lens. Lalagay ko na lang po yung link sa description kung gusto mo. So yun guys, all goods na po yung lens natin. Wala na pong basag yan kung makikita nyo. So may bukod po tayo na video. Ilalagay ko po yung link sa description sa paglalagay po natin ng lens. So bago po natin siya isalpak dito sa motor o ilalagay sa motor, ibabapping na po natin ito sa loob ng bahay para hindi tayo mahirapan dyan. So yan, may mga small scratches. Bapping natin. So yan, para matanggal po yung maliit na scratches na ganito, buffing po. So meron po tayong buffing foam dito. Ayan, set po natin na bili. Tapos gamit tayo ng impact wrench or barena. Siyempre gagamit din tayo rubbing compound. So itong rubbing compound is babawasan niya ng konting layer to. Also tatanggalin niya yung mga dumi, scratches. Magdadagdag siya ng makintab na layer. So para matanggal yan. Though hindi naman po natin 100% matatanggal yan. Pero malilesen po natin yung itsura ng gasgas. Katulad na lang yan. After ng mga ilang minutong buffing, ayan, medyo hindi na masyadong halata. Do nandyan pa rin, pero syempre may part na malalim. Pero hindi na siya masyadong halata. Hindi na siya masyado kita, no? Kasi medyo nag-blend na yung kulay. Sa fairings po natin, at saka nawala yung mga sobrang liit na marks. Pero yung part na malalim, hindi na talaga kaya. So pag walang flashlight guys, hindi na siya halata. Di tulad nung di pa natin siya na-buffing. Ayan, parang ganyan. Do nandyan pa rin pero hindi na siya masyadong halata compared kanina. So yun, if ever gusto niyang bumili ng bago, bibili na lang kasi may mga crack na rin to. Ito hindi ko na to na-buffing kasi may part na malalim dito. Masira yung pang buffing. Tsaka ito, bilan na lang. Ayan, pero all goods na. Pwede na natin ilagay sa motor. So yun, all goods na po tayo. Medyo ginabi pero naayos naman po natin lahat ng problema ng motor na to. Simula sa alignment,
Ayan, sa alignment, pantay na pantay po yan. Tapos, sa smoothness ng manibela, all goods. Dahil yung ball race, na ayos naman po natin. Also, yung tipos, nailapat po natin ng maayos kasama yung ball race. Tapos, sa shocks po natin, pinalitan po natin yan ng bagong shocks. Kasi, ayun nga, tabingi na yung una niyang shocks. Kasi nga, nabundol. Tumabingi, yun, all goods na tayo. Tapos, sa concern sa headlight, ayan, may ginawa tayong bukod na video dito. Ayan, malinis na, buo na ulit yung headlights. Tapos, yung dito, nabapping natin, kaso halata pa rin. Pero optional na kung gusto niya bumili ng bago. Kasi kung i-repaint to, hindi na siya magmamatch sa ibang block ng motor. So, i-recommend ko rin na bilan na lang to ng bago. Kasi pati ito, ayan o, may lapak na. Also ito. Tapos yung concern natin sa version 3 na Araro, pinalitan natin siya ng version 2. So kinuha ko muna yung kay Scarlett kasi nakabaklas pa naman ngayon, para makita ko kung mag-fit po yung fairings niya dito. And kasi pag hindi nag-fit yan, ibig sabihin hindi pa align yung ano natin, may problema sa chassis or whatsoever, hindi natin alam. So mas mainam maglagay tayo ng pang version 2. Yung pang version 3 hindi talaga siya lapat, pangit siya tignan. So tayo na lang po yung bibili. Do goods pa naman tong kay Scarlett. So yun, all goods tayo sa motor. Sa andar, hindi naman natin ginalaw engine, running pa rin naman po siya hanggang ngayon. So kung ano yung andar niya nung kinuha natin, ganun din yung andar niya. Wala namang problema sa engine yung alignment lang talaga. So sa manibela, handling, wala na tayong problema dyan. So yun, all goods na tong motor na to. So nagawa natin, nasolusyonan po natin lahat ng problema. So yun, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano, kung ano yung gagawin nyo kung sakali mang may same scenario kayo na ganito or nabangga yung inyong mga motor, may nakubit or may parang gewang whatsoever. Ayan, ganun lang mag DIY, hanapin lang natin, gawa lang tayo ng diskarte kung ano yung papalitan, ano yung ayusin. Kung may need palitan, kung kayang i-repair na lang muna. Pero importante, good running condition. Ulit, itong motor na to, may mamaneho natin sa kalsada ng maayos at walang sira, walang problema sa handling. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know, pag-repair ng version 2 na ito. Bye bye.